Sa mga kapatid, welcome uli sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule na natin ngayon ay Week 6, Day 3 or Wednesday. So, umpisahan ko na to. 2 Peter 1, 5-6. And for this very reason also, adding all diligence, supply bountifully in your faith virtue, and in virtue knowledge, and in knowledge self-control, and in self-control endurance, and in endurance godliness. So dito pinapakita sa atin ang progreso ng Christian life. Kaya ginamit niya yung salitang adding. Ibig sabihin, idagdag mo. So sa Christian life dapat may mga dinadagdag. Ang Christian life dapat nag-i-improve, nagpa-progress, nagde-develop, nag-go on, lumalago, nagmamature. Kaya sinasabi ko yung Christian life, hindi pwedeng ihinto kung ano mga meron ka na. Kailangan tuloy-tuloy. Halimbawa, ang prayer life natin, hindi natin pwedeng ihinto yan. Ang meeting life natin or church life, hindi mo pwedeng ihinto. Yung morning revival mo tuwing umaga, hindi mo pwedeng ihinto. At kung may mga pagkakataon, salihan natin yung mga aktibidad ng church, katulad ng mga training, conference, no? At sama-sama tayo maglingkod. Sapagkat sa pamamagitan ng mga activity o mga pagsasagawa, katulad ng pagtawag sa pangalan ng Panginoon, na regular ginagawa natin, lahat ng ito magsasama-sama, tutulong sa atin upang ang ating buhay Kristiyano ay magkaroon ng pag-unlad. At syempre, yung kaalaman mo ay ano din siya, dumadami rin siya. At dito tinuturuan tayo na magdagdag naman. Magdagdag na mga kagalingan, no? Kung anong meron na tayo. Okay, so magbabasa na ako. So sabi niya, the Greek word rendered adding. So yung salitang adding, idagdag mo, ibig sabihin. Literally means bringing in, beside. So yun ang ibig sabihin ng adding. So ang adding dito, hindi mo inaalis kung anong meron ka na. Ang sabi rito, bukod pa dito, beside this. No? Bukod pa rito. Meron ka na, pero bukod pa dyan, may idadagdag ka pa. So yun yung ibig sabihin ng adding. Okay. So beside, along with the precious and exceedingly great promises given to us by God, we should bring in all diligence to cooperate with the enabling of the dynamic divine nature for the carrying out of God's promise. So sabi niya, bukod pa dito. So yung una, ano bang meron tayo? Mga mahalaga, no, at mga matinding dakilang pangako, meron na tayo niyan. Binigay na yan ng Panginoon. So kahapon, ang example niyan, yung sinasabi ni Lord, na ang aking biyaya ay sapat sa inyo. Yan ay isang mahalaga, matinding dakilang pangako sa atin. Pwede natin sabihin, ang buong Biblia, punong-puno ng mga ganyang pangako. Andyan lahat yan. No? At dahil meron na tayo nito, so tinuturuan tayo na okay. So tinuturuan tayong magdagdag. Magdagdag tayo. Unang-una, sabi niya, bukod sa mga bagay na ito, magdagdag kayo ng diligence. Diligence. Na ang ibig sabihin ng diligence, kasi yung salitang diligence, pwede natin sabihin masikap, matyaga. So masipag, matyaga, ano pa? Maasikaso. So marami mga Tagalog na pwede nating itugma sa salitang all diligence. At pwede kayo mag-isip. Lalo dito sa Bulacan, mga Tagalog lahat ng mga tao. Ako hindi naman talaga Tagalog Trying hard lang.
Pero salamat sa Panginoon, nakakagawa tayo nito mga Morning Revival Preview. So, yan yung sinasabi sa atin. Okay. At sa pamamagitan ng pagdadagdag ng lahat ng mga pagsisikap, tiyaga, ay naisasagawa natin lahat ng mga pangako ng Panginoon. So, yung pangako kasi, kailangan dagdagan mo yan ng sikap at tiyaga. Minsan hindi lang siya dahil pinangako, hindi siya ilalapag lang sa kamay mo. Kundi yung mga pangako sa Biblia, i-claim mo siya, parang ganon. I-claim mo. At gagamit ka rito ng mga tiyaga, pagtitiis, sikap. Magbabayad ka ng halaga. Amen. What the divine power has given us in 1:3 and 4 is developed in verses 5 through 7. Amen. To supply virtue in faith is to develop virtue in the exercise of faith. The same principle applies to all the other items. The word supply here actually means develop. Peter is telling us to develop what we already have. We have faith, and now our faith need to develop virtue. Ayan. So, maganda ito. So mga kapatid, ang unang meron tayo na pwede natin sabihin, lahat ay meron, ay ang faith. Ito yung pinaka-base ng Christian life. Faith. Kasi tayo naligtas naman by faith eh. At yung faith ang meron lahat ng mga believer. Matindi ang faith. Alam nyo ba sa darating na paghuhukom, yung mga hindi maliligtas, simple lang kasi hindi sila nanampalataya. Yun lang ang kasalanan nila. Unique yan eh. Pag hindi ka nanampalataya, mapapahamak ka. Kasi wala kang tinanggap. No? Pero tayo mga believer, ang unang meron tayo ay faith. Diyan tayo nag-umpisa. At sinasabi sa atin, yung faith ay faith ni Lord na nilagay sa loob natin. So yan yung faith. May dalawang aspect siya, objective at subjective. Hindi ko natatalakayin yan. Basta ang kailangan lang sabihin natin, ang faith natin, ang una. Tapos sabi niya, dito sa faith natin, kailangan dagdagan natin siya ng virtue. Virtue. Para mas mag-develop yung faith natin. Kasi ang faith naman ay halos hindi nakikita. Pero pag may virtue, nakikita siya. Kasi yung virtue ay nagbubunga ng mga action. Nagbubunga siya ng action. Alam mo, may pananampalataya ka. Tapos sa pananampalataya mo, dinagdag mo yung mga kagalingan. No? Ang mga kagalingan dito, yung kagalingan ng Panginoon, idinagdag natin siya sa faith natin. Katulad ng pagiging maawain, katulad ng mapagmahal, mapagpasensya, mapagtiis, o yun, masipag, masikap, lahat yan ay dinadagdag natin sa faith natin. Magkakaroon niya ng development, magkakaroon niya ng pag-unlad. So hindi pwedeng basta mo lang sabihin, may faith na ako. Hindi na mawawala ito. Tama naman yan. Pero kailangan paunlarin mo siya by adding virtue. so yun yung sinasabi natin. Kung tutusin, yung faith kasi, yan yung buhay din eh. At yan sa buhay, meron namang mga virtue na nandyan. Na ang kailangan lang, paunlarin mo siya, i-gamitin mo siya, i-exercise mo siya, i-perfect mo siya. Para bang yung mga bagong silang na sanggol, di ba? May buhay yan. At sa buhay niyan, marami mga kakayahan, kagalingan na hindi pa naihahayag. So kailangan yung nanay, turuan niya yung batang, paunlarin niya yung kanyang mga gift. Katulad ng gift of speaking, meron na yung bata. No? Kaya lang, kailangan ituro. Di ba? Nakakakita siya, nakakaintindi siya ng mga kulay. Hindi naman niya alam sabihin ano bang kulay ito, anong tawag dito.
So, kailangan mag-develop yung mga gift. So, tayo ganyan din. Ang ibig sabihin ng virtue, mga kagalingan na nasa loob ng buhay na dapat idagdag natin sa pananampalataya. Tama naman yun, sinasabi natin, nabubuhay tayo sa pananampalataya. Kasi karamihan sa mga tao, ang pananampalataya nila walang pag-unlad. Sabi nila, basta naniniwala ako sa Diyos. Basta alam ko aalagaan ako ng Diyos. Basta alam ko tutustusan ako ng Diyos. Hindi ako magugutom. Basta. So, ibig sabihin, kailangan umunlad ka. Umunlad ka. No? I-produce mo yung mga action na nasa loob ng faith mo sa pamamagitan ng pagdadagdag ng mga kagalingan. So, yun yung ibig sabihin niya. Okay. Okay, sabi niya. Dito na ako sa today's reading. The faith Peter mentions in 2 Peter 1:5 is the equally precious faith allotted to us by God as the common portion of the New Testament blessing of life for the initiation of the Christian life. This faith needs to be exercised that the virtue of the divine life may be developed in the succeeding steps and reach maturity. Faith in 2 Peter and 1 may be compared to a seed. In chapter 1 of 1 Peter, the seed is the word with Christ in it as life. Now in 2 Peter 1, this seed becomes our faith, which no doubt is the equally precious faith. This precious faith is one with Christ as the seed. Amen. Okay, so yung katulad na sinasabi natin kanina, yung Diyos kasi, binigyan na ng faith lahat ng mga believer. So sabi niya, equally allotted. Pare-parehong may faith. Pwede natin equally, yung portion ng faith na binigay siya ng Panginoon, yun din naman ang binigay sa akin. Wala namang favoritism. No? Bagamat sinasabi ng Panginoon, merong faith na malaki, merong maliit. Pero yan ay naibunga yan. No? Pero sa umpisa, lahat may faith. So, ganyan ang sinasabi sa atin. At tinawag niya ito na equally precious faith allotted to us by God. Pag tinagalog mo, pantay-pantay na mahalagang pananampalataya, okay, na binigay sa atin ng Diyos. Pwede natin sabihin, katulad nung mga lupa sa Goodland, nung nakapasok na sila, binigyan sila ng mga lupa. Halos pantay-pantay yun, lahat binigyan, lahat may portion. So, yun ang binigay. Tayo naman na nanampalataya tayo sa Panginoon. Binigyan ka ng Panginoon ng faith. Precious yan. Pahalagahan mo yan. Pagkatapos sinasabi niya, etong Christian ay nag-umpisa sa faith. At itong faith na ito ay kailangan insayuhin mo. Ano ba yung insayuhin? Gamitin mo siya para magkaroon siya ng development. Okay? At ito ay sinasagawa natin sa pamamagitan ng mga virtue o mga kagalingan. Sapagkat ang faith, kinumpara niya sa binhi. Binhi siya. No? I mean, yung mga virtue o yung faith, sabi niya, yung faith binhi siya. Tapos dito sa binhing ito, may mga virtue na nakatago. At yung mga virtue rito ay katulad ng mga ugat o bahagi noong seed na kailangan lumabas siya, umunlad siya. Okay, kaya kailangan idagdag mo sa yung faith, ang pag-unlad. No? Kailangan umunlad siya. Kasi seed lang naman siya. After a seed has been sown in the soil, it needs to be developed. The principle is the same with the development of the seed of faith. In our faith, we need to develop virtue. Literally, the Greek word for virtue means excellency. It denotes the energy of the divine life which issues in vigorous action. If faith is regarded as the seed,
virtue may be considered a root that comes out of this seed. Okay. So sa Peter kasi, binanggit yung seed. So unang-una, yung seed dito ay tumutukoy sa word. Yun yung gospel. Okay, so yung word kasi gospel yan eh. At yung word ay seed yan na hinasik sa atin. Nung maihasik sa atin yan, yung seed na word, naging faith na siya. So faith na ang meron tayo ngayon. Tapos dito sa faith, okay, ay may mga virtue na tinatawag niyang mga ugat nitong seed na kailangan palabasin mo. At upang magkaroon ng development, yung seed into maturity. At itong mga ugat na ito na nasa loob ng seed, ito yung tinatawag na virtue. Okay, ginamit niya yung word na adding. Okay, sa faith, virtue. Idagdag mo yung virtue dyan. Ganun, paunlarin mo siya. Tapos, sabi niya, mula dito sa virtue na idinagdag mo sa faith, magkakaroon ng vigorous action. Makikita na yung faith mo. Kasi merong virtue, merong mga kagalingan na develop mula sa faith mo. So yun yung pinapakita sa atin. Na muli, binabanggit ko, ito yung pag-unlad ng Christian life mula sa faith. Amen. So in 1:5, Peter also tells us to supply in virtue knowledge. Virtue, the vigorous action, needs the bountiful supply of the knowledge of God and of Jesus our Lord. Regarding the all things that relate to the divine life and godliness, and the partaking of the divine nature for our enjoyment in the subsequent development. Okay, so anong kailangan naman natin idagdag sa virtue? Knowledge. Ang knowledge naman dito ay mga kaalaman tungkol sa Diyos at tungkol sa Panginoong Hesus at tungkol sa economy ng Diyos at mga bagay na interesado ang Diyos. So kasi ang knowledge ay isang mahalagang bagay. Kailangan meron kang kaalaman. Hindi pwede ang isang believer, wala siyang knowledge. Wala siyang knowledge. Kasi pag wala kang knowledge, pwede kang malihis mula sa mga katotohanan. Kasi wala kang knowledge eh. At pwede natin sabihin, ang mga kaalaman ay nasa Biblia lahat. At sa mga books ng ministry. Mula sa MR, nadadagdag din ang iyong kaalaman. Kaya ang isang believer, nagpa-progress din siya sa larangan ng kaalaman. At siyempre, ito ay unti-unti naman, hindi naman bigla. Kailangan meron tayong kaalaman upang maging matibay tayo. Hindi pwedeng believer, walang alam. Kailangan meron. At ito ay dinadagdag naman sa ating virtue. Meron ka ng virtue. Okay. Mga pagsasagawa. Diba? Pagsasagawa. Mula sa pananampalataya, nag-i-issue ng life, mga kagalingan. Pero ito, hindi pwedeng walang knowledge. So, kailangan ng knowledge. Okay, so sabi niya, the knowledge that should develop in our virtue includes, the knowledge of God and of our Savior, the knowledge of God's economy, the knowledge of what faith is, the knowledge of the divine power, glory, virtue, nature, and life. Actually, this is the knowledge of all things related to life and godliness. I believe that knowledge is also a primary root that develops out of the seed of faith. With virtue and knowledge, we have the growth of the seed. So para lumaki yung seed, mag-develop, una, meron siyang virtue. Pangalawa, sa virtue, idagdag mo yung knowledge. Kaya, kailangan nagbabasa tayo ng Biblia. Alam niyo kasi, yung Biblia, merong mga ilang pamamaraan ng pagbabasa. Yung isa, fast reading. Fast reading, mabilis na pagbabasa.
Yung fast reading, tutulungan ka para magkaroon ka ng pangkalahatang pagkakita. No? Katulad ba ng pag ikaw ay nasa airplane, mataas yan, nakikita mo yung buong lugar sa ibaba. Pero hindi mo nakikita ng detalyado. Nakikita mo lang kung anong korte, anong itsura. So, parang ganon. So, ganyan yung isang klaseng pagbabasa ng Biblia. Yung isa namang pagbabasa ay tinatawag nating study. Bagal na yun. So, unti-unti, may kasamang study. At doon sa study, kung idagdag mo yung life study, mas maganda, magiging bukas siya. At idagdag mo yung mga footnotes, mas maganda. Magiging maalam ka sa maraming mga bagay sa salita. So yan naman yung study. Medyo mabagal siya doon sa fast reading. Pangatlong uri ng basa, yung pre-reading naman. Ito naman is for constitution. So kailangan ng pagbabayad talaga ng halaga para magkaroon tayo ng ganyang kaalaman. Pwede ko sabihin, lahat pwede namang gawin yan eh. Huwag tayo magsabi ng matanda na ako, mahina na yung aking pag-intindi, huwag mo sabihin yan. Kasi kung ano sinabi mo, yan ang mangyayari. Sabihin mo na lang, kaya ko pa to, magagawa ko pa to. Ututusin yung mga may edad, bless sila. Kasi minsan pag may edad ka, mas konti na yung ginagawa mo, mas marami ka ng oras. Gamitin mo na siya. Samantalahin mo na siya. At yung namang ating mga faculties, kaisipan, pangunawa, tumatalas yan habang ginagamit mo yan. Yung isang taong hindi makamemorize, pag nag-umpisa siya mag-memorize, bumabalik yan. Parang kutsilyo yan, nakakasa ulit. Huwag mo siya pabayang ma-deteriorate. Gamitin mo siya ngayon. At kung araw-araw mo siya ginagamit, age doesn't matter. Kaya mo yan. So, yan. Kaya marami mga matatanda na di-deteriorate eh. Kasi hindi na nila ginagamit yung kanilang mga faculties. Gamitin nyo. Walang retirement. Sabi ko, tayo mag-retire. Tapos kasama na ako. Edad na rin ako eh. Tayo mag-retire. Sige lang, go on lang. Ang buhay ng tao nasa kamay ng Diyos. Malay mo, kung nakikita ng Diyos na, nagagamit ko itong matandang ito. So, bigyan ko pa siya ng mas malusog na kakayahan. So, pwede yan. Alam niyo kasi ang Diyos natin, ano rin yan eh, pag may silbi ka, may blessing ka rin at nakatuon din yun yung kanyang attention. Madalas nga sinasabi ko eh, sasabihin mo, gusto mo pang lumakas, gusto mo pang mabuhay. Ang tanong, may silbi ka ba? Para saan ba yung lakas na hinihiling mo? Saan mo ba gagamitin yung mahabang buhay na gusto mo? Di ba? Yan galing sa Panginoon at siya rin yung magbibigay. Kaya mga kapatid, tungkol sa kaalaman, okay, gamitin natin yung lakas natin, oras, okay, at ating kakayahan. Kung minsan kasi dati may nakita akong isang kapatid, nagkasakit siya at alam niya medyo maiksi na yung kanyang ilalagi sa lupa. Nagmatulin na siya. Kaya makita ko, asa, aaral at salita. Sabi ko, brother, anong ginagawa mo? Nagkahabol eh. So, hindi naman natin kailangan antayin yung mga ganyan. No, magpatuloy tayo. Knowledge, mga kapatid. Ito ay isang mahalagang bagay sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan may alam ka na pag-aralan mo at constituted ka. Nag-develop ka talaga. Then you are a blessing. Kailangan yan yung pangarap natin. Amen. Okay, so yung pagkatapos ng knowledge, sabi niya self-control, or ang self-control ay temperance. Temperance is the exercise of self-control and restraint over self in its passions, desires, and habits
Sa una, yung self-control, para sa akin, ito ay isang kasama sa character kasi ito yung self-control. Pagpigil, kaya mong kontrolin yung sarili mo, hindi ka bumibigay. Magamat kailangan natin ng puwersa mula sa Panginoon, pero kailangan tulungan mo rin yung sarili mo. Diba? Ang mundo, alam mo, ang unang ginagawa ng mundo, sirain ang tao, no, sa paggamit ng kanyang oras at panahon. Kaya isang verse sa Biblia, sinasabi niya, redeem the time, for the days are evil. Ano ibig sabihin ng days evil? Ang mga araw ay masama. Kailan nagiging masama ang araw? Pag hindi mo siya ginagamit, no, para sa Panginoon. No? Kaya yung redeem the time, ibig sabihin, maging matalino ka sa paggamit ng mga oras, panahon. Madaling masayang ang oras. Minsan umupo ka lang, laruin mo yung cellphone mo. Pag napansin mo, ilang oras na yan. Sayang na yung panahon mo. Kaya kailangan natin ng self-control. Diba? Pati tulog. Kailangan, hindi naman sinasabi ko na huwag na tayo matulog. Pati tulog, kailangan meron siyang tamang oras din. At maganda rin yung mga iba marunong mag-schedule. Ang panalangin, nangangailangan ng oras, nangangailangan ng tamang oras, ng tamang schedule. Sapagkat sinasabi natin, pag no fixed time of prayer is like not praying at all. Kaya yung mga talagang mga pinapahalagahan ng panalangin, meron silang fixed time. Kung hindi, parang wala silang panalangin. At sinasabi natin, prayerlessness is a sin. Kaya lahat ng ito, involve ang self-control. Diba? So, ano pa? Yung mga pita ng laman, mga makasanlibutang bagay, kailangan may self-control ka rin. Bago ka naligtas, ang dami mong kaibigan na mahilig magganyan, mga pare, may ibang yung tawagan ng pare, meron dito. Punta ka, happy, o birthday kasi ni ganito, ni ganyan. Kailangan na self-control. Diba? Ang daming mga bagay na aaksayahin niya ang ating oras. Minsan pati ang health natin. The damage dahil sa kakulangan ng self-control. Kaya ang Diyos naman natin, gusto niya tayong alagaan, pero tulungan natin yung sarili natin. Self-control. At alagaan natin ang ating patotoo. So, hindi ko makalimutan yung isang brother namin noon. Bago siya naligtas, mahilig siya magmadyong. Wala pa siyang buhay ng Panginoon eh. Pero nung naligtas na siya, ang dami pa rin nag-aaya sa kanya. Pero self-control, mula nung maligtas siya, hindi na siya umupo doon. Diba? So, ang gandang patotoo. At naglingkod siya sa Panginoon. So, yan yung sinasabi natin. Ito pa. Self-control or temperance. Okay, ito pa. Susunod. Once we have acquired knowledge, it is easy for us to become proud. For this reason, we need to develop in our knowledge self-control. Self-control implies restriction. As a tree grows, the roots spread out, but the trunk grows upwards in a rather restricted manner. Amen. So sabi niya rito, hindi ba yung kasunod ng self-control ay knowledge? Yung self-control kasi, babalansihin ka niya. Kasi ang tao, pag nagkaroon na siya ng knowledge, tumataas na siya. Nagiging proud siya. Sa mundo, ganyan naman alam natin Yung mga tao na mas maraming alam, mataas ang pinag-aralan, maraming alam, umunlad ang buhay, mas madali sa kanila maging proud. No, na kumisan, dahil sa marami silang alam, mataas ang pinag-aralan nila, at umunlad na sila, madali silang magsalita sa mga tao mas mababa sa kanila. No, at ito ay bunga na ng pagiging palalo. So, ang mga maraming alam, madali maging palalo. So, sa mundo, isa yung mga tao,
nakagraduate na ng isang profesyon, nagmasteral, at nag-doctorate pa. Yung iba, hindi lang isang doctorate. So, mataas na yan, maraming alam. At madali nilang sabihin sa kapwa nila, makinig kayo sa akin, ha? O hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Eh, alam niya naman ako. Parang ang feeling niya, siya ay magaling, madami siyang alam, mga taong ito ay mababa sa kanya. Proud yan. Sa church, hindi natin pwedeng dalhin yung ganyang attitude. Kaya, knowledge, self-control, upang hindi tayo maging palalo. Kaya, nagiging balanse siya. So, maganda yung pagsasalarawan dito sa puno. Sabi niya, yung puno, pag tinignan mo, yung trunk, ito yung pinakakatawan ng puno. Restricted siya. Kasi mula sa trunk, mag-i-spread yung kanya mga branch. So, ang itsura ng puno, malawak sa taas, pero yung gitna, maliit. Yun yung trunk. So, mapapansin niyo yung puno, limitado lang ang kanyang pagtaas. Tumataba minsan, pero hindi na ganun tumataas. Kaya maganda siya. No? Ibig sabihin nito, hindi siya nagmamalaki. At kung mas mababa siya minsan, mas mainam. Kasi kung tumaas siya ng tumaas, ang hirap ng kunin yung mga bungang kahoy. Hindi mo na maabot yan. Taas-taas na ang tayog niya. Kaya minsan nga, isa sa pinakamahirap kunin yung mga bunga ng buko kasi matataas yan eh. Kailangan dyan yung mga eksperto umakyat. Pero yung mga puno na mas mabababa, gustong-gusto ng tao, yung abot kamay yung mga yung mga bunga niya. Ang dami niyang bunga, ang lawak ng mga branch niya, pero siya hindi tumaas. Ibig sabihin, meron siyang self-control. So, ang ganda ng mga ganyang puno. Mas madalas gusto ng tao yung mga punong mabunga pero mababa lang. No? Kaya yung trunk, ibig sabihin, bagamat lahat ng mga branch siya yung nagdadala. Hindi siya nagyayabang, itataas ko kayong hindi, ganun lang siya. So, ang ganda ng illustration niya. Dapat ganyan din tayo. Paunlarin natin yung buhay natin sa pamamagitan ng mga virtue, kagalingan. Okay? At mula sa mga kagalingan, magkaroon tayo ng tinatawag na endurance, knowledge. Pero bagamat meron ka na yan, meron kang self-control. At yung self-control, nagdadala ng humbleness. Ang gandang tignan. Amen. So, yun yung sinasabi sa atin. Amen. Okay. Self-control is to deal. Okay. Self-control is to deal with ourselves. Endurance is to bear with others and with circumstances. In order to live proper Christian life, we need endurance toward those around us and also toward our environment and circumstances. So yung sumunod na virtue dito ay endurance. Endurance. So yung tinignan ko yung Tagalog, pagtitiis. Pero ang endurance, mas malawak pa siya kaysa sa pagtitiis. Ibig sabihin, matibay ka, matatag ka, hindi ka gumigive up. Kasama na yung mga pagtitiis. Ibig sabihin, yung mga pagsubok, yung mga mahihirap na sitwasyon sa buhay natin, kaya nating batahin dahil meron tayong endurance. Yung mga kasama natin sa pagsiserve, sa paglilingkod, isa mga peculiar sila, kaya natin silang batahin. Hindi natin sila ginigive up. Hindi natin sinasabi sa sarili natin, sana hindi na lang ito kasama ko. Lord, palitan mo na to. O pupunta ka sa elders ng church, ayokong kasama to, brother. Palitan mo to. Bigay mo na lang siya sa iba. So, hindi natin ginagawa yun. Naniniwala tayo ang Diyos ang nag-arrange ng katawan. Yung katawan, tempered yan ng Diyos. Ako, nasubukan ko din. May mga nakasama ko nun, ayoko talaga. Mahirap. Mahirap kasama ang ayaw mo. Pero yun ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Upang matuto tayo ng endurance. Endurance sa ating mga kasama, maski sa pamilya, sa trabaho,
sa church life, at maging sa kapaligiran mo. Dapat kaya mong i-endure, tiisin yung kapaligiran na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Inayos niya yan eh. Huwag mong tingnan yung ibang kapaligiran. Sarap naman ng buhay ni brother. O ang sinasabi mo, ang bait naman ng asawa niya. Hindi katulad ng asawa ko. Okay, sorry. So, kailangan tiisin natin. Endurance. Di ba? Yung isa, self-control. Tapos endurance pa. Sa mga virtue lahat ito. Okay? Na ibig sabihin, pinapaunlad natin yung Kristiyanong buhay natin sa pamamagitan ng adding virtue upon virtue. Amen. Ito. Pagkatapos ng endurance, we need to develop godliness. Godliness naman. Ang dami, no? Amen. Godliness is a living that is like God and that expresses God. Okay. So, ito naman yung pamumuhay na. God-man living to. Godliness is a God-man living. Ito yung isang pamumuhay na tayo ay katulad ng Diyos sa ating pamumuhay. Kaisa ng Diyos. At ibinubuhay ang Diyos. This is exactly yung sinasabi ni Paul. For to me, to live is Christ. So brother, anong uri ng buhay yan? Christ. Anong pamumuhay yan? Buhay ba yan ng Incheck o Pilipino o Amerikano? Hindi. Christ itong buhay na ito. Pamumuhay. So yan ang godliness. Siyempre nga, nag-develop siya. Diba? From virtue. Okay? Nag-develop siya. Okay? Tapos nagkaroon ng knowledge. Tapos from knowledge, nagkaroon siya ng self-control. Tapos from self-control, ano sumunod? Endurance. Oh. Tapos from endurance, anong sumunod? Godliness. Wow. Godliness. Amen. So, sasahin ko na, sabi niya, as we exercise control over ourselves and bear with others and with circumstances, godliness need to be developed in our spiritual life, that we may be like God and express Him. If faith is the seed, virtue and knowledge is the root, self-control is the trunk, then endurance and godliness are the branches. Wow, puno pala ito. So tayo pala ay katulad ng puno. Ang ganda nito. Sabi niya, yung faith natin, seed yun. So yun ang umpisa. Tapos yung seed na ito, nagkaroon siya ng virtue. Nag-develop siya ng virtue. Nakikita na mga kahayagan, action. Diba? Pagiging mababa, pagiging maawain. Okay, matiisin. So mga virtue na yun. So pagkatapos ng virtue, okay, at knowledge. Okay, so yung virtue at knowledge, hindi lang siya seed, kundi yun na yung ugat na nagkaroon na ng development. Okay, so sabi niya, self-control is the trunk. Ito na yung katawan ng puno. Yan na yung self-control. Siya na yung nagdadala. Self-control. Okay. And then, yung roots ay yung trunk siya. Okay. And then, and the branches. Trunk and the branches na. Yung self-control. Eventually, in verse 7, so hindi na nailagay yung verse 7 sa verse natin, we see brotherly love. Okay, so ito na yung fruit. So anong naging bunga? Brotherly love. Ito na yung church life. Yung dun sa mga branches na yan. So ang kahuli-hulihan dito ay brotherly love. Pinakamataas ng virtue ng isang believer. Umabot na siya dun sa pag-ibig sa kanyang mga kapatid. Wala na siyang reklamo. Kasi yung pag-ibig covers all. Excellent. The most excellent. Pag may pag-ibig, wala na, tahimik na tayo. Kumisan may mga sitwasyon na mga negatibo, dahil may pag-ibig, tahimik na tayo. Amen. So ito lahat yung development ng Christian life natin. Amen, Lord Jesus. So, salamat sa mga salita mo. Pinapakita mo sa amin ng aming buhay Kristiyano ay dapat umunlad. Salamat sa pananampalataya na binigay mo na katulad sa isang binhi
Nawa Panginoon, mula dito, magkaroon ng pag-unlad, magkaroon ng ugat. Panginoon, maidagdag namin ang mga kagalingan mo sa aming buhay Kristiyano. Nawa pasulungin mo rin kami tungkol sa mga kaalaman, karunungan, at mga bagay-bagay na kailangan namin malaman upang kami maging blessing din sa loob ng Eklesiya. Bigyan mo rin kami ng pagpipigil sa aming mga sarili. Panginoon, at mula dito, tulungan mo rin kami na magkaroon ng godliness. Maihayag ka namin, Panginoon, ikaw ang maging pamumuhay namin. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay para magkaroon ng brotherly love sa loob ng Eklesiya. Salamat, Panginoon. Amen.